sleepers at Mindoro Buya. Formerly Miss Milan. Okay? Kaya, alam niyo, pinagkaisan ito ang kanyang makalan. Pinagkalooban ng iba't ibang talento o kaya iba't ibang grupo ng mga tao na mayroong iba't ibang posisyon at talento na patuloy na ginagamit sa ikalalago ng kanyang iglesia. Kaya sabi ko sa kanya, Ambassador Puwede, pangasiwaan mo ang divine worship. Ngayon na tayo magpangakali siya ng patangay. Ay tumawi kanina, ang sabi niya, huwag kayong tatanggi. Mamayang hapon, sunset, kakalihin kita kay Congressman Olvarez para magpakilala ka. Hindi ako makakali, iisip ko yung patay na pag-ibig ko lang kumamaya ng mga alas 7. Sige, sabi ko kay Elder, sige, sumabit tayo doon, makausap, magulaan, makalagupang palat, makakalalitap ng ilang mga panahon, and then after that, sipa tayo sa pagkakayo po ay manasiwa sa patay ng mga iyan. Kagatigan? Parehas na tayo. Nakakaganda, nagugulat po kayo sa pagkat kasi itong ambassador na ito ay talagang pagbabaragatapipan. Kami po yung fire sa beauty natin. Sila yung mamasar kami yung first year college natin. Sa ambassador na po. Mas ganda, tingnan natin po. Ang bigyan mo yung mga parang gumawa din na. Oh, ang bigyan nila. So, maraming ito ang natin mga kapatid na ang ating mundo ay patuloy na umiinog tungo sa kanyang kasama. Ang ating mga kabataan ay walang kasiguruhan kung hindi natin mapagnakan lahat ng mga bagay na ito. Maraming nasabi ko rito sa ating pag-aaral. Most modern thought is subtly invading cultures and philosophy. As a result, there are changes and ideas, customs, principles, values, standards, traditions, climates, and passions, etc. Kung kayo po ay umattend ng ating pong camping, the last time na po, ay ibinigay ang lectura tungkol sa understanding contemporary things. Ano po? At ang inyong likod ay nasiwa kung paano natin uunawain ang contemporary things in comparison with the old things. Tayo na po yun. Ngayon na matatanda. Okay. Alam na, ipapakaya ka talaga po. Okay, ito po yung mga rason. Ang sabi ni Mrs. White sa Testimonies, Volume 1, page 105. We are living in a time when Satan masterly presents cunning to weaken and destroy our minds. Satan and his foes are making most powerful efforts to sway the minds of the children, and they must be trained with candor, Christian tenderness, and love. Sabi ko patuloy dito, mga kapatid, the cities have become as Satan's, and our children are daily being exposed to many evils. The hearts of the young are easily impressed, and unless the surroundings are of the right character, Satan will use this neglected children to influence those who are not carefully trained. It is evident that the world is plagued with one: materialism, secularism, drug addiction, crime, broken relationship, abuse, crisis, and values, etc. Even with the advancement of technology. Alam po natin yung mga kapatid. Ano po? Mankind is heading toward the deterioration of extermination of life itself. It is for this crisis, ang sabi rito mga kapatid, na kayo at ako ay tinatawagan ng ating Panginoon Jesus to preserve the most important asset of the church and community, the children and the youth. Okay? Gusto ko magbigay ng mga praktikal na mga payo sa ating po mga magulang na narito na nagdudulog ng mga pumana sa ating mga
unang principalitas kung pasin po natin. Build your children or train during years of infancy. Ito yung tinatawag na foundations of character. O kaya siya, tulong pa lang, sinakala na kailangan. Nung sinabi ko lang po, ang mga bata, they are taking captive of their mother, right? Wala naman silang options eh. Wala silang choice. Kaya kung natin sa kanila ng tao, at sininapak na sa sarili ng kanila ng tao, wala silang i-train ng mga sarili. Kaya kung mga kainin, wala silang magagawa. Yung po mga anak, right? Wala silang options. Kaya una natin i-train ng kanila mga sarili bilang mga tunay. Second, fortify children through prayer and faith. Okay, these are all self-explanatory. And then number 3, teach children submission and obedience to the law of God. Ito natin ang kautusan ng Diyos, mga kapatid. Pag natuto ka ng mga anak sa mga batas na nalilito sa loob ng ating pamamahay, especially yung factor na ito, ay mga natutuloy sila. Unti-unti, nasunod sa mga batas na pinag-iira, hindi lang sa ipunan, especially ang itutunan ng ating mga. Number 4, coordinate the development of physical, mental, and spiritual capabilities. This will form properly balanced character. Number 5, pray for heavenly wisdom. Ipanalangin natin na magkaroon tayo ng karunungan mula sa Diyos kung paano natin ang kabayanan, igalit natin, o kaya patnubay ang ating pumana, ignite. And then number 6, provide children with books and literature that teach moral lessons. Ano po? Kaya sa ating mga panonood, tingnan po natin. Tingnan natin yung panonood sa TV. Exact scooter for kids. Huwag natin po panunurin. Alam niyo mga magulang, tanda po ninyo, masunod lang yung kapulso po natin. Hindi natin alintan na kahit yung aking mga anak, sige, sa gusto kong mapanood ito, kahit nandiyan yung anak ninyo, hindi nyo alintana na mayroon na alamahil din ng mga anak. Sa pagkakita-loob ng Diyos para sa inyo, mga pagkakita po natin, gawin lahat natin ang mga paraan, efforts, time, ano po, para i-train ang ating mga anak. Ano sabi? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Paulit-ulit ko kung sinasabi ko mga kapatid. Now, how can we train the way of the Lord when we ourselves spend the way of the Lord? Kumari po, mga magulang, alam po natin, yayaman din lamang na kinakaroon ninyo na mga anak po natin ikaloob ng Diyos. I would advise you na kahit sa ating mga paaralan ninyo papasukin ang ating mga church school. Hindi sa labas. Okay? To build more stronger values. O kaya yung tinatawag na hindi values. At kumahari yan. Kayo mga magulang, i-advise namin sa aming mga kapag sila ay namili ng kurso, yung kurso hindi lamang magpapayaman, magpapalintod ng bulsa po natin, kundi yung kurso makapaglilingkod sa ibang tao. Okay? Pati mga magulang kasi na iba ng motivation, okay anak, mag-nursing ka, okay? Magkabalik ka, makaipong ka, magpayaman ka, pagbalik mo rito, mayroon kang mansyon ng pamamahan. Ganoon na yung mga magulang ngayon, iba na pati yung mga values ng ating mga anak. So, yayaman din lamang na ito ay isang pagkilala sa ating Diyos. Ano po? Na yung inyong pagkakaloob o kaya pagtulog ninyo sa harapan ng Diyos ngayong umaga, isang pagpapahayag na inyong kinikilala ang ating Diyos bilang nagmamayari sa ating lahat, even your kids. At ang inyong pagtulog, kapag ito tinalaga ninyo, this is no longer yours, but God's entrusted in you. O, dito po, kapag itinilalanan ang ating mga sanggol, ang inyong mga anak, sa ating Panginoon, ipipag-aari ng Diyos. Ulit-ulit po.
Ito po ay pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala lamang sa inyo. Tayo po na namin. And I would like to call on the ordained elders and deacons to please come in front at tayo po ay manalangin. Pwede ba kayo mo parang dito? Wala na iba? Okay. Okay. Tayo po na lang. Medyo lapitan na po natin yung Pagpapala ng Diyos sa maraming na may likha ng buhay at nagkaloob sa amin ng mga pagpapala sa iba't ibang kaparaanan. Kami po nagpapasalamat sa isang natatanging pagkakataon na kami po ay magkaroon ng pagkakalaga ng mga supling na pinagkatiwala sa mga magulang na inyo pong pinagkalooban ng kalusok ng mga. Kami nagpapasalamat po Diyos sapagkat kayo ang nagbigay sa kanila ng bunga ng kanilang pagmamahalan bilang Panginoon. At kami nagpapasalamat sa isang napakalaking pribilehiyo na sa pamamagitan ng mga batang ito o Diyos ang inyong iglesia ay patuloy na lumaro hindi lamang sa bilang kundi maging sa pananampalataya. Kaya alam mo Diyos kami bilang mga kaibigan ng kalingkod ninyo, mga ordained pastors, at mga ordained deacons and ordained elders. Bilang kapilan ng aming mga otoridad, ibinigay mo sa amin. Amin po, pinatalo ang aming mga kanang kamay sa ulo ng mga simbolo ng reino. Bilang tanda ng aming pananalangin na kapagan sila ng haspas ng langit, na sa pamamagitan po ng aming pagpapatong ng kamay, sabay po ito ang katiyakan ng mga batang ito, Diyos, ay inyong babanalayan sa pamamagitan ng inyong mga ngayon. Ilayo sa anumang masasabang aksidente, ilayo sa anumang karamdaman ng luma, ilayo sa anumang mga malalang hayop, ilayo sa anumang kapangiban, ilayo sa anumang masasamang influensya ng sanlibutan, at maging pagpapala ang mga batang ito sa kanilang tahanan, iyon sa lahat sa inyong mga Diyos. Naniwala ko Diyos ang mga magulang iyong pagpapalagay sa kanila pong pagdadala ng mga batang ito, para po sa inyo. Bigyan ko sila ng kaalaman at karunungan upang sa kanila pong maalagaan, maituwid at maitulong nila sa inyo sa kanila ang mga bata at inyong kalooban sa pamamagitan ko ng kanilang pangunguna at hindi sa kanilang pagkaw. Marami po salamat sa inyong pagtugon sa ating langit at naniniwala kami na ang biyaya ng langit ay siya kung tatanggapin ang bawat sa kulungan ito, siyang tulong na nilang pangungula at kasama namin sa pagkabilang hinihiling sa mga